The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa ating po panghuling segment sa araw po na ito ay meron po tayong ilang updates mula po sa ating COMELEC. Pero bago po yan, meron lamang po tayong ilang pagbati. Unahin na po natin, congratulations po at hello po kay Jamril Judilia Tan na dati pong Tanod, Barangay Tanod, at ngayon po ay isang licensed civil engineer na po sa Cebu. Kaya ayan po, congratulations, napakagaling po. Congratulations. Alam nyo, Congratulations. yan ang mga inspirational stories na gustong-gusto ng sa barangay tayo. Yes. Sapagkat isa siyang tanod at nagsumikap siya ngayon, ganap na licensed engineer from Cebu. At alam ko na nakatulong din sa kanya yung mga public officials. Congratulations kasi dala mo yung barangay mo. Congrats po sa inyo at dahil nasa Visayas tayo. Siyempre, batiin na rin po natin ng congratulations po ang Team Ascenso Pamor ng Tagbilaran City for embarking another history in the city of Tagbilaran. Sila po ay 12-0 sa pangunguna po ng kanilang mayora, Mayor Jane Sensoria Cajes-Yap. Congratulations po sa inyo at siyempre, ang kanya pong asawa na nag-serve din ng 3-term as City Mayor of Tagbilaran City. Ngayon po siya po ay Congressman-elect in the 1st District of Bohol. Walang iba po yan kundi si Congressman John Gisnel Babayap. Congratulations po. God bless sa inyong termino. Congratulations po. Congratulations po. Kayo po, Kap. Ako naman, general muna ang pagbati ko sa mga kapatid natin, na mga members natin sa ng LGBTQ community. Happy Pride Month. Yeah. Member ka doon, Kap? Well, I love LGBTQ. Yeah. Ayan. Isa So, pong totoo alay, lang. si Kap. Ang mga staff ko, karamihan ay LGBTQ member. Yeah. Yes, so thank you for making our lives colorful. Yeah. Yes. Yes. Salamat sa inyo. Opo. At ayan nga po, dito na po tayo sa ating pong last segment. Last segment na nga po ba, Kap? Ang balita ko po, meron pa po tayo 10. May 7. Yun ang sabi ng Lupon eh. Sa Lupon, humarap kayong dalawa eh. Yun yung amicable settlement po ba natin? Oo. Opo. Yeah. Pero ayun nga po, Kap, Kags Marie and Kags Butch. Ngayon pong last segment natin, meron lamang po tayong update tungkol po sa ating pong COMELEC at kung ano po yung mga mangyayari. Dahil kanina po nabanggit po natin, na dahil nga po yung initial or yung original po talaga dapat na date ng ating BSKE is this December 2025. Nagkakaroon po tayo ng mga opinion or meron po tayong doubts kung talaga pong sapat po itong panahon na natitira po para makapag-prepare po itong COMELEC para po doon. Pero ngayon nga po, nagkaroon po ng isang update ang ating COMELEC at nag-announce po sila that they will suspend the nationwide voter registration for the BSKE, which was initially scheduled po for July 1 to July 11, 2025. Ayan. Medyo sundutin ko muna yung news ni SK Mai kasi ang lumabas ngayon, imbes na July 11, 10 days yata ang binibigay, Kap, di ba? Hindi na raw, October na raw kasi magko-concentrate na ang COMELEC sa BARM. Form elections. Kaya naman nagkaroon ng major issue, sabi ko sana major malfunction, major issue sapagkat ang nilabas na statement ni Chairman George Garcia is October up to July of 2026. Ibig sabihin, nilagpasan mo yung December 1, 2025 na BSKE, kaya marami talagang na-shock doon. Ano ba talaga ang alam ni COMELEC Chair? Second, ito, malupit ang news, sinabi ni Senator Chis Escudero na wala siya nakikitang rason para hindi lagdaan ng Pangulo ang pinasa sa kanyang Bicameral Conference Committee report at mapupospone na nga ang BSKE sa 2025 at November na 2026 ang BSKE. Ang sinabi naman sa lungat, sa sinabi ni Senator
Chis Escudero ay sinabi ni Senator Coco Pimentel na there's a possibility na i-veto naman yung bicameral conference committee report. Kaya ang mga tao ay naguguluhan. Kaya naman babalik pa rin kami din na kung naguguluhan dahil mga abogado yan at mga nasa taas and even them, hindi aligned ang kanilang mga statements, hindi isang direksyon, lagi tayo mag-stick sa proseso na ang proseso nyon nasa huling stage na, nasa Pangulo na lahat ang desisyon. So, Kags, ano ba ang natin dito? Take ko, maghintay pa rin po tayo mga kabarangay kung ano yung pinaka-final talaga na mangyayari. Kasi gaya ng sinabi natin kanina sa first segment, we have to wait for the 30 days kung ito ba ay uupuan or hindi. Basta pag walang aksyon ng presidente, after 30 days, it's good as approved. So ang BSKE po will be on November 2026. Bago kay Kap, no? Pasensya ka na, Kap. No problem. na singit ko lang kasi marami nagtatanong sa FB tsaka sa mga messages na kay Pangulo na ba daw at ilang araw daw? Well, wala ho kami masabi kasi wala namang nag-a-announce. Pero alam niyo, a few days after ng bicameral conference report, It will be submitted, syempre. duty-bound ang Kamara na ibigay na. So I'm Yes. sure nasa Pangulo na pinapakompute sa akin yung 30 days. Huwag na natin i-pressure Pangulo. Basta sinabi lang natin on or before, before siguro mag-convene ng next Congress, lalabas yan. Maaring mamaya, maaring next week, di ba? Hindi natin masasabi. Kasi pinag-aaralan pa yan, dumadaan yan sa maraming legal department sa Malacanang. Pasensya na po kayo, Kap. Pero Kags, tanong ko lamang po doon, technically po ba, anong date po ba dapat nag-start po yun? Nung nag-end po ng Upon session? receipt, Upon receipt ng bicameral conference committee report, tapos na yung bicameral, binigay na yon. Halimbawa, sabihin na natin kahapon, kunyari lang kahapon lang na-receive. Upon receipt, magsisimula na yung 30 days. Ayan po, Kap. Yeah, well, anyways, pati ho ako kasi naguguluhan sa mga nangyayari po. Hindi, doon lang ako doon sa COMELEC. Bigla silang nagdesisyon. Alam na nila yun. Sa tingin mo, Kags Butch, devil's advocate ulit ako. Well, kasi hindi naman makikipag-usap ang presidente sa mga senador dahil ang mga senador pag kinausap mo, nag-a-announce ka agad eh. Oo. Yung nag-uunahan sila ng announcement kasi mainit na issue to eh. So, madaling sakyan yung issue, di ba? Tuloy yan. Di puntahan lahat doon. Ang Senator Butcherano ang nagsabi niyan. Sinabi ni Senator Marie na, ay, hindi tuloy. Siyempre, puntahan din yung Senator views, Marie. di ba? Pero kung sino man ang talagang insider na sasabing, medyo dahan-dahan na kayo sapagkat baka ito ang maging desisyon natin, hindi na kayo na kailangan gumastos. Hindi nyo kailangan kumuha ng sinasabi ni chairman ng Indelible Inc. Dahil pagdating ng baka tuyo na yan, hindi na siya indelible, edible na siya. So, ang pagmamasdan nyo dyan, yung COMELEC, yung galaw. Pero again, ang sinasabi natin, kung babalik tayo sa proseso, wala pa. Hindi pa talaga official. Pero kung gusto nyo may inside track kayo, unconfirmed. Tanungin natin si Kags Butch. Ang titignan nyo dyan lagi, yung galaw ng COMELEC. Titignan nyo lang dyan lagi ay yung live ni Kags Butch. Ibig sabihin, may natanggap na naman siya ang impormasyon. And then, nakakatawa dito kasi, even yung dalawang senador na nagsabing, yes, approve, yung isa naman maaaring i-veto. Yung sabi ni Senator Aquilino Pimentel, na-shock ako because sabi niya, yung 4 years, 3 terms, idadagdag, iumpisan sa 2023. So, ibig sabihin, tinitignan niyang bill, yung unang pinasa ng Senado na 2027. Yun yung una di ba? Yung kay Senator Cheese naman, lagi naman kabado pag si Senator Cheese ang sabi kasi usually, baliktad na nangyayari the following day, iba na iba na yung nangyayari. Pero at any rate, ang tinitignan ng Senator Cheese, constitutional yan. As a lawyer. Iba rin yung tingin ni Attorney Mac. So, kaya naguguluhan ng sambayanan, dahil nga, wala pa naman talagang official. Pero ang titignan nyo lagi dyan yung COMELEC, Commission on Elections. Nakaabang yun si Atty. Mac, saka yung mga ibang abogado. Pag-sign na pag-sign. Petition. Okay, petition. Ganun yun.
Well, anyways, sa akin po kasi, regardless kung matuloy o hindi, basta ako ready. Ang aking nakakasako, kumbaga sa ready dapat, regardless kung ngayon, itong 2025 o 2026 ang election, kailangan handa po sa pagbibigay ng serbisyo. Ang mahirap po kasi yung mga yung mga aspirants, tapos hindi po kaya lang kayo lulutang kasi alam niyo nang mangyayari eleksyon. Siyempre dapat, kahit wala akong eleksyon, tuloy-tuloy kayo, aspirants kayo. Ganon din naman po ako, nung aspirante po ako. Tuloy-tuloy yung pagbibigay ng service. Kasi, Kags Marie, ako, Kags Butch, SK Mai, I don't love the position I always tell this to my people, to the people of Barangay Namayan. I don't love the position. What I love is the service that I give sa public. Yung position comes and go Wala namang permanente Lahat tayo temporary dito Pero yung public service, hindi ho dapat nawawala yun kahit wala po sa posisyon ang tao. That's my take. Very well said. Kags Marie. I second the motion. Pero kasi honestly, minsan kasi Kags at SK MyCap, for me kasi, nagiging nature na kasi ng tao yan. Nasa nature na ng tao yan. Kung talagang matulungin ka, whatsoever, nasa yun na yan Pero tama yung sinasabi ni Cap, whether may election or wala, just keep going. Kung ano yung gusto nyo na gawin talaga. Lalo na kung gusto nyo na maging elected official, whether may election ngayon 2025 or 2026 or kahit hanggang 2029 pa yan, dapat talaga ginagawa mo na kung ano yung gusto mo na gawin. Para mismo yung mga tao sa paligid ninyo, sa barangay ninyo, sila na mismo yung magsasabi kung karapat-dapat ka ba. Kasi lagi kong naaalala kay Cap Dondon na ang election kasi, kumbaga yan yung pagkakataon para malaman mo kung effective ba yung naging approach mo. Yan yung time kung saan i-judge ka na ng mga tao. Grading Yun na system. yung magiging resulta naman kung ano yung ginawa ninyo. So whether nakaupo or hindi at gusto nyong pumasok sa pagiging lingkod bayan, talagang dapat ngayon pa lang, simulan mo na. Dapat nga noon pa. Yes. Yes. Ako bilang bago tayo pumasok sa itong next na topic na tatalakayin natin, nais ko lang sabihan ang ating mga kabarangay. More so yung ating mga kakandidato, especially yung aspirants at saka yung mga nakaupo. Kung sakali na halimbawa mavito, expect natin yan, Supreme Court yan, aabot Supreme Court. Pero expect rin natin dahil nga matagal, sa tingin ko, ang analysis ko dyan, magdidesisyon yung Supreme Court na ituloy na yan sa 2026. Ngayon, kung sakali, na yun ang desisyon, at magdesisyon din na halimbawa approve ang bill, November 2026, kailangan maging masaya na tayo. Hindi na pwede may sabihin pa. Alam mo bakit? Win-win yan sa ating lahat. Win-win yan na 1 year, meron kayong preparation. Merong preparation ng COMELEC. Tapos, nabuo yung 3 years ninyo. Lahat yan win-win, yung 2026 na yan. So, nasa presidente na lang yan. Kung ano man, respetuhin na natin yon. Mag-move on tayo, sa barangay tayo, mag-move on, babalik tayo sa balik-aral. And then, respetuhin natin na magiging solusyon ng ating gobyerno para matapos natin lahat. Yan po, maraming salamat Kags Butch, Kags Marie at Cap sa mga napakagagandang paalala po ninyo para sa ating mga kabarangay. At bilang panghuling topic po natin ngayong araw, pahabol lamang po natin, lagi naman po natin to sinasabi sa ating mga kabarangay at hindi lamang po ito applicable sa ngayon pong tinatalakay natin na term setting bill. Ito po ay applicable sa lahat ng mga panukala po na ipinapasa po sa ating Kamara. Iba po ang nagpasa po ng bill at iba po ang pagpasa ng batas, mga kabarangay. Kaya naman po ngayon, meron po tayong update sa dalawa pong nabinbin po na panukala sa Kamara dahil hindi po naging batas. Unang-una po, ito pong Magna Carta for BHWs or ang ating pong mga barangay health workers. At ang pangalawa po ay yung 200 pesos na daily wage increase for private sector workers.
Ayan po, ano po ang masasabi po natin tungkol po sa dalawang panukala na yan? Actually, nanonood ako live nun eh. Nung excuse me. Nung narinig ko yung resulta ng kanilang bicameral upon the bicameral ng both houses pagdating sa Magna Carta for BHWs, talagang nalungkot talaga ako, Kags. Kasi babalik ako doon sa lagi ko rin sinasabi na ang mga BHW po, yan po yung ating mga frontliners. Especially nung sinubok tayo ng panahon ng pandemya. And nakakalungkot dahil ito pong Magna Carta for BHW is malaki pong kapakinabangan para po sa ating mga BHW na umaasa na kahit papano ay mapoprotektahan, masisiguro ang kanila naman pong pagtatrabaho, kumbaga masusuklian kahit papaano yung pagod na ibinibigay at inilaan po nila, hindi lamang nung panahon ng pandemya, every day, araw-araw. And I remember yung atin pong naging guest dito na napag-usapan natin na itong Magna Carta for BHW na lahat tayo, ang saya natin. Kasi, Asang-asa tayo. yes, because if this bill will be passed, there is still a room para sa Magna Carta for the barangays. And nakakalungkot at nakaka-disappoint, just like what the other senators manifested that day, na they are very dismayed of what happened dun sa naging resulta ng kanilang BICAM na hindi ito na isumite. So talagang sinabi nilang kanilang damdamin during that time. Pero ang nakakalungkot kasi, why not push it through? Napakahalaga po ng Magna Carta for BHW. I understand na it shouldn't be only the BHWs. But again, this is the first step, sana, para masimulan, para sa iba rin naman na manggagawa ng ating kawani, especially sa mga barangays. Sa akin naman, Kags, Maria, no? Itong Magna Carta for BHWs, ang tagal ko na narinig na pumapasa to eh. Pero hindi nagiging batas. Akala natin papasa na this time. Pero yung last minute na yung bicameral conference, hindi nga natuloy. Ganon din sa 200 peso daily wage increase supposed to be para sa mga manggagawang Pilipino. Na in-announce nila agad-agad na after 39 years, ngayon lang magkaka-increase ang mga manggagawang Pilipino. Pero wala rin, hindi rin nangyari. So, I think kinakailangan wari na tayong mga kabarangay, mga Pilipino na hindi porket sinabing pasado, batas na. Lagi ang tanong natin, batas na ho ba? Kasi marami talagang nagkakamali tungkol dyan. Magtataka na lang, bakit nasaan na? Nasaan na yung budget namin? Yung pala hindi na ipasa. Nakakalungkot dahil napakahalaga nito para sa bayan natin. Nakakalungkot talaga dahil kasama ng barangay council, ng mga trabador ng barangay, ang BHW eh. Hand in hand yung pagtatrabaho ng BHW with the barangay staff, barangay officials. At pangitain na rin ito doon sa barangay o Magna Carta for the barangay. So, yun sana talaga. Malaking bagay po yun. BHW, barangay, encompassing na nga yung barangay, yung Magna Carta for the barangays. Kasama kasi doon ang BHW, nakapaloob din doon eh. Pero ganun pa man, kung hindi, yung katulad ng mga nagtapos na binanggit natin kanina na tanod, biro nyo yun, no? Doon umasa sa kung ano yung sweldo niya sa pagiging tanod. Ang laking bagay eh, kung pati yung tanod kasama doon sa pag-aaral. Diba? Hindi kasama ang tanod sa pribileyo ng barangay council eh, na pwedeng maging scholar eh, sa state universities eh. Kung pwede yung mga ganung maliliit na bagay, mabigyan yung mga tanod. Laking bagay. Sayang. Daming gusto ipasa. Ayan po, meron pa po ba kayong mga ilang pahabol, Kags? Okay po, ayan po mga kabarangay, yan po lahat ang ating pong mga updates ngayong araw po. At maraming salamat po muli, Kags Marie, Kags Butch, sa inyo pong mga ibinahagi impormasyon ngayong araw. At maraming salamat mga kabarangay, of course, sa pagtutok ninyo po muli sa isa na naman pong araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Kags Butch Serrano, Kags Marie Formentera Ferrer, at ni Kap Dondon Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK
Mai Salazar at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Bigay ng Ito lang aral sa mga sa Barangay kagawad at tayo. kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay